Ang Philippine Marine Corps, na siyang pinakaunang tumanggap ng mga BrahMos supersonic cruise missile system mula India, ay nagpahayag nitong nakaraang araw, na maaring sa susunod na buwan, ay magsasagawa na sila ng test firing sa nasabing missile system na makikita ng publiko, upang masiguro ang kahandaan at kasanayan ng ating mga personnels, sa pag-operate at pag-maintain ng mga kagamitang ito, at upang ipakita na rin, na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang hukbong sandatahan. Kasama sa kontrata ng Pilipinas at India, maliban sa extensive training sa ating mga sundalo sa paggamit ng makabagong weapon system na ito, ang pag-provide din ng mga training missile rounds, upang magkaroon ng pagkakataon ang mga personnels, na masubukan ang pagsagawa ng mga realistic live firing exercise, na di gumagamit ng mas mahal na mga armed missile rounds. Ayon sa isang source na may koneksyon sa BrahMos Corporation, ay sinasabing labis na nasiyahan sa performance at capabilities ng kanilang BrahMos supersonic cruise missile system, ang Philippine Marine Corps. Ang positive feedback na ito umano, ay sumasakop di lamang sa pinaka-weapon system o ang mismong hardware, kundi pati na ang training programs at ang mga facilities na ginawa ng BrahMos Corporation, bilang bahagi ng kontrata. Marami ang nagkaroon ng mga katanungan kung paanong nasabi ng Philippine Marine Corps ang kanilang satisfaction sa BrahMos missile system, gayong mga missile rounds lamang ang na-deliver ng BrahMos Corporation, at wala pa ang mismong radar at firing unit nito. Simula nang ma-deliver ang mga missile noong Abril, ay tahimik lang ang Department of National Defense tungkol dito, at wala nang updates tungkol sa kung dumating na ba ang mga launchers at iba pang bahagi ng system nito. Kaya may nagtatanong, na baka meron ng kumpletong BrahMos missile system ang Philippine Marine Corps ngayon, at ang performance na kanilang nakikita dito, ay maaring ang siyang pinagbasihan kung ang buong missile system na ito ay mahusay o hindi. Di tulad noon, ang mga updates sa mga binibili na mga kagamitan ngayon, ay tila bahagi na ng classified informations ng militar, kaya kapansin-pansin kahit andyan na ang kagamitan, ay hindi ito pinapaalam sa publiko, kaya maaring di na nakakagulat kung bigla na lang nating makikita na ginagamit na ng ating AFP ang BrahMos missile system ng Marines. Ang mga katanungang ito, ay mas lalong nagkaroon ng kulay, matapos binalita ng website na navalnews.com, ang latest satellite imagery ng kauna-unahang BrahMos missile base ng Pilipinas na nakaharap mismo sa South China Sea, kung saan makikita ang bagong construction site sa isang Marine Academy, na dating Amphibious Assault and Coastal Defense Training ng AFP, na unti-unti nang nagkaroon ng forma. Makikita, na kung ikukumpara sa BrahMos missile base ng India, ay mas maliit ang ginagawa ng Philippine Navy. Ito ay dahil ang number of launcher sa isang firing unit ng BrahMos system na binili ng Pilipinas ay tig-2 lamang bawat firing unit, kaya mas maliit ito kesa Indian BrahMos system, na may 3 launcher sa isang firing unit. Ang unang BrahMos missile base na ito ng Pilipinas sa Western Luzon, na naglalagay ng supersonic na anti-ship cruise missiles na kayang tumama sa mga target na may 300 kilometrong layo. Ang Scarborough Shoal, isang pinagtatalunang feature sa pagitan ng Pilipinas at China, na de facto na inookupahan ng naval force ng China mula pa noong 2012, ay humigit kumulang 250 kilometro lamang ang layo nito sa bagong base na ito. Ang pagiging mobile ng BrahMos missile system, kung saan palipat-lipat ito ng lokasyon, ay mas lalong nagpapahusay sa strike range and capability ng BrahMos missile system na ito, dahil mas maabot nito ang mga target sa iba't ibang bahagi ng Western Luzon, at maiwasan din ang mga counter-strike ng mga kaaway. Base sa pinakitang mga proposed site ng Coastal Defense Regiment ng Philippine Marine Corps, ay mapapansing sinusunod ng Pilipinas ang mga rekomendasyon ng Indian Armed Forces noon, na gumawa ng maraming mga missile bases sa iba't ibang bahagi ng bansa, upang mas mahirap tumbukin ng kaaway ang lokasyon ng missile system. Tinukoy din ng Philippine Army ang BrahMos missile system, bilang kanilang susunod na procurement, sa ilalim ng Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., na sila ay bibili pa ng mas maraming BrahMos missile system at mga High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, sa mga darating na taon. Dagdag pa ni General Bronner,
Ang Army ay kukuha ng mas maraming battery ng BrahMos missile system kesa sa Marine Corps, at i-deploy ang mga ito sa isang katulad na coastal defense mission. Dahil hindi pa nagkakaroon noon ang Pilipinas ng gayong mga high-end missile system bago ang BrahMos, ang bansa ay nakiusap sa nag-iisang kaalyado nitong Amerika, sa kasunduan upang tumulong na sanayin ang mga puwersa nito sa mga modernong sistema at taktika ng pakikipagdigma. Sa mga nakalipas na taon, ang US at Philippine Marine Corps ay nag-drill sa pagbuo ng tinatawag na Combined Network upang matukoy at atakihin ang mga target sa dagat, gamit ang mga aircraft, artillery, at missile system, isang binuong proseso na tinatawag na kill chain, kasunod ng pagpapalubog ng isang decommissioned ship ng Philippine Navy, noong nakaraang balikatan drills. Kaya inaasahan na ang Combined HIMARS and BrahMos Coastal Defense ang magiging panlaban ng Pilipinas, laban sa mga bansang nais sumubok sa ating katatagan. Kapansin-pansin ang unti-unting pagbili ng Pilipinas ng mga kailangan pang mga military hardwares, na magpapalakas pa sa kapabilidad ng mga BrahMos missile system, tulad ng AT-72 Maritime Patrol aircrafts na mula sa Israel, na isa sa magiging tagapagbigay sa ating mga BrahMos system ng target coordinate and location. Tinatayang nasa 45% na ang construction progress ng mga maritime patrol aircrafts na ito, na ang huling SARO ay na-release noong Marso ngayong taon. Inaasahang ma-deliver ang mga ito sa susunod na taon, at mas magiging malawak pa ang maritime domain awareness ng Pilipinas. At sa pagpunta ng mga delegasyon ng Pilipinas sa Saab Sweden sa susunod na buwan, ay inaasahang mapipirmahan na din ang pagbili ng Global Eye Airborne Early Warning and Control Aircraft, na mas magpapalakas pa sa enemy identification ng Pilipinas, para sa mas epektibong pag-neutralize ng mga kalaban sa karagatan, gamit ang BrahMos missile system. Ang planong live firing exercise na gagawin ng Pilipinas, ay inaasahang tututukan ng mga bansa sa rehiyon, dahil ito ay testamento ng lumalagong puwersa militar ng Pilipinas, at ang kagustuhan nitong gumamit ng BrahMos Supersonic Cruise Missile System, upang mapangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga teritoryo. Ang matagumpay na pag-integrate ng BrahMos system sa arsenal ng Philippine Marine Corps, ay indikasyon sa lumalalim na pagtutulungan ng India at Pilipinas sa larangan ng depensa. Kaya di na rin nakakagulat kung bibili pa ng ibang mga kagamitan ng Pilipinas sa India maliban sa mga BrahMos system, lalo na at handa ang India na mag-offer hindi lamang soft loan sa Pilipinas, kundi pati na ang transfer of technology at local production sa bansa.